Hindi yung iilan lang. So makikita po natin dyan, yung oil inflation is an issue, papasok na po tayo sa 80 pesos per barrel. Yung remittance, hindi ho ba, in-announce ni journalist BBM, yung impact ng remittance, doon na naman siya sa pera nakatingin. Hindi doon sa serbisyo, no? Oh, tapos may dumating na, claim nila na sila daw ang nagparating nitong repatriation. Hello, UAE ho yun. Yun ang hari ng UAE ang nagsabi, sige, libre kayo sa sasakyan kung gusto nyong umuwi sa Pilipinas. Nakipag-usap ba sa presidente? Huh? Pupunta siya ngayon sa March 8, pupunta siya sa New York. Magsasalita siya sa Women's Conference. Huh? Women's. Kailan ba naging advocacy niya ang kababaihan? Di ba? Sa New York yun. At sabi niya, he will lead the peace process. Hello? Peace process ng US, Israel at Iran? Paano ka magpi-peace process? May 9 EDCA sites ka dito. At kung titingnan nyo ho, ang west side ng Pilipinas, ang West Seaboard, lahat ho yan, may defend, may ano yung, may EDCA pero may isang machine na ginagamit. Basta may protect pa. Kumbaga, front base tayo ng Amerikano. Kung sino ho ang taga Batanes sa inyo, ang ganda-ganda ng Batanes, ngayon, Garrison State, ang hitsura. Yaan si BBM. Okay? Tapos, of course, the peso and markets, pag tumaas ang gasolina, may sinasabi pa siya doon sa explanation niya, it will take a certain time before we realize it because it has to undergo certain, gumaganong pa siya. Hindi ko na masabi, Monday tataas, 80 to a liter. It will not be impacted immediately. Ano kaya ang economics nito? Sino nagpadala ng link na yon sa akin? Ang kapatid niya, si Senator Amy. Sabi ko, oy, ano mo itong sinasabi ng kapatid mo? Sabi niya, nag-hallucinate. Okay. And of course, the security exposure because of our pivot to the US. So anong impact niyan sa 2028 presidential race? Foreign policy will be a fault line. Number 2, OFW welfare will be a campaign issue. Kahit ho, tanggapin natin yan, kung wala naman ng trabaho, walang sweldo, ang presyo ng bilihin ay tataas. Ano ang gagawin ni President? Sasabihin niya, paano ba tayo ano yung parati niya, paano ba tayo naging ganito? Parang hindi ko masabi, hello? Diba? Oo, anong gagawin natin? Parang, kasi ho siya, ang tingin ko sa kanya, nung naging presidente na, okay na siya. Na-accomplish na niya yung kanyang lifelong dream. After noon, it's all down the hill. Okay? And of course, the economic pain, sa kanya yun. Magpo-problema, reflection of you. Sabi ko nga minsan kay BP, huwag na kayo magbigay ng ano. Ano ka naman ma? Magbibigay tayo ng options. Sabi ko, bayaan mo siya, bakit ikaw ang susulba? So, incumbent vulnerability. Ang 2028 ho is an anti-incumbency campaign. Ang taong bayan, galit. Okay? Pumunta kayo doon, kandidato ka, tatayo ka sa stage, sasabihin mo, ako po ay hindi corrupt. Hindi ba mag-aalisan niyo lahat ng mga tao nasa harap? Lalong-lalo na, pagtingin nila, ano nangyari sa tulay? Walang tulay. O substandard. Okay? Marami pa po tayong bagyong dadaanan magmula ngayon hanggang eleksyon. That will always be a reminder to the voters. So bakit ko po sinasabing anti-incumbent? Kung ikaw ay may allocable, ayaw ng tao. Kasi hindi mo ma-explain, saan mo dinala yung allocable mo? So tayo, iulit-ulit lang natin, nako, si Konsyal Dayang Hirang, pipiso lang ang kwan, walang tulong sa amin. Compared kay Konsyal B, daming perang dinidistribute. Kanino kaya galing yun? At kung titingnan nyo, in terms of visual, kumuha ho kayo ng picture ni BBM, ni Saldico,
at saka ni Martin Romualdez, pareho ho yung itsura nila ng pagkapayat. No? Para talagang may problema sila. Pero walang remorse. Hindi nagsisisi. Hindi humihingi na pasensya na kayo. Wala. Kahit nga dun sa 18 brave Marines, question lahat yung background ng Marines, hindi question yung pera. 805 billion ang dinistribute nila to that scheme. So, babalik ko tayo doon sa ating ito na ho yung impeachment may eclipse ng gera. Okay? At ito siguro ho yung pinaka-importante, isang slide lang. Next slide please. Yan. Okay? Kung titingnan nyo ho, ito hong mapang ito, binigay ko sa, may taga-PDP ba dito? Sir, binigay ko sa PDP yan. Hindi ko maintindihan, ba't hindi nila ma-interpret? Binigay ko yan kay yung dating secgen nyo, yung babae. Hindi si Astra. Yung commissioner ng COMELEC before, na ngayon administrator, city administrator ng... Yan. At saka kay Alcusi. Sabi ko, ito na lang ang tulong ko sa inyo. Binigyan ko siya ng mapa na ganyan. Ang difference lang ho, hindi pa doon na-integrate yung 2025. Sabi ko, gamitin nyo to. Tapos ang sabi niya sa akin, ma'am, pwedeng paki-interpret. Sabi ko, ma'am, kulay lang yan. Pag yung kulay matingkad, base yan ng Duterte. Pag yung kulay medyo hindi matingkad na green, yan, mga bago lang yan. So nung pagsama-sama mo ang 2016, 19, 22, 25, yan po ang mapa. At uulit-ulitin ko ang kampanya ho, mapa. Ha? Kaya nung nakipag-usap ako sa kanila, hindi daw nila maintindihan. Sabi ko, sige, ganito na lang, sabihin ko sa inyo. Yung rally nyo, wag kayo sa Mindanao muna. Sabi sa akin, bakit? Baluarte na ho nyo yun. Bakit kayo pupunta sa inyo? Inyo na yun. Doon muna tayo maghanap sa Luzon. Huwag na kayong pumunta sa NCR kasi ang NCR very expensive. No? Ang NCR is 11% of the total votes, high media impact. So kung pupunta ka sa NCR, mag-media ka, pero mahal. Ang Luzon, 40% of the total votes, Kingmaker region. Anong ibig sabihin? Manalo ka sa Region 3, manalo ka sa 4A. Iyo yan. Okay? Visayas, 20% of total votes, swing pivot. Ang Central Visayas is actually Duterte's. Okay? And Mindanao is 29% of the total votes. That is the Dutertenomics belt. Okay? So kung titingnan niyo ho yan, tingnan niyo yung Mindanao, green, dark green. Meron lang mga light, pero kung titingnan niyo yung legend, yung legend is Iyan, nasa yung legend. Ayan. Ayan, no? 60 to 81% of the turnout. That is Mindanao. And then, if you look at Mindanao, there is a part na hindi dark green. Okay? Yan, yung mga yan. Pagdating mo sa taas, there is a very light green. This one, which is the Bicol area. Okay? And then when you go back, look, there's a dark, Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, Cavite. Pagdating mo dito, dark green red. So importante ho sa kampanya, sa eleksyon, ang mapa, ang geography. Okay? At importante rin diyan sa nakikita niyong last slide, yung tinatawag na base. No? Yung base ng boto. So the winning formula isn't ideological. Although may ideological sa Duterte, pag pinag-aralan mo, kasi outlier, anti-establishment, populist. Pero hindi siya ideology. It's a behavior of people, of voters. So when you look at it, it has to be geographic, relational, and transactional. Philippine politics, after all, is really transactional. You build your coalition region by region, clan by clan, barangay by barangay.
may dadating hong SBK, SK, BSK, Barangay SK Elections. So napaka-importante po nating mapulsuan ng tama yan kasi yan yung isang eleksyon na magbibigay sa atin ng barometro. Ang naintindihan ko ho, magbababa ang administrasyon ng for Kapitan 10,000, for what do you call this? Kagawad is 5,000, and for SK, I think is 5,000. So yun yung game plan nila para sa BSK. Ang tanong ko, anong game plan natin? Wala ko tayong perang ganon, no? So, ano talaga? Kasi dito, talagang ang suasion na ng organizing is tayuan nyo si Inday. Kasi hindi ka naman lugi kay Inday dahil magsiservisyo at magtatrabaho. O, kung ngayon hindi ko, pag tiningnan nyo ho ang Gen Z, tahimik lang siya. Last election kay BAM, ang difference ho ng youth ng Duterte at ng youth ng Dilawan, sila institutional. Anong ibig sabihin nun? Sa kampanya ho ni BAM, pumunta siya sa Recto, sa lahat ng university sa Recto, may organization sa loob ng pamantasan. Lahat ng katipunan, may organization. Lahat ng TAF na university, may organization. So last weekend, kausap ko nga yung youth, sabi ko, kayo ba meron? Kung wala, magsimula tayo para meron tayo sa loob ng campus. No? Ang Gen Z, pag pinag-aralan nyo yung TikTok, that's a TikTok generation, grudgingly, they speak well of Inday. Grudgingly. Hindi pa yung, oo, dyan kami. Parang sinasabi nila, oh, grabe naman ang pang-aapi dito. Kung ano sinasabi, from pang-aapi to ang ganda-ganda naman niya. No? So, meron sa Gen Z ang tinitingnan, ephemeral, yung face value. At merong tumitingin sa, may trabaho ba kami pagka-graduate namin? Kasi nararamdaman na ho na wala hong expansion ang ating ekonomiya. Yung isang taga Binondo dito, may namit ako kanina, may nakausap po akong taga Binondo, ang sabi sa akin, Malo, pwede bang magpalit na tayo ng administrasyon? Ay, sir, hindi ho. May succession ho. Hindi naman siya pumoporma para paltan. Diba? Naghihintay. Pero, bakit nila tinanong yon? Kasi ramdam daw nila na ang kanilang negosyo, ako wala nakita. Sabi sa akin, sabi ko, okay yan sir, magbigay ka. Donate. Mahirap donate. Wala kita. Kaya tawa ko ng tawa sa kanya, hindi sir, dadating rin yan. Wala nga. Wala turista. Di ba? Nakita nyo ang tourist natin? Wala. Dati ang daming turista sa Intramuros. Dito sa stretch na to, ang daming turista. Wala ho tayo. So from tourist to prices to unemployment, our unemployment rate is going up. And to that sense of we're just floating, waiting for something to happen. So maganda ho yung pagka-declare niya. Kasi yung mga, ang sabi ko nga sa kanya, alam mo ma'am, maganda yung declaration mo. Bakit? Punta ka sa palengke, yayabang ng mga Duterte. Kung maglalakad, may beat. Sabi ko, bakit to? Dati, ma'am, ngayon may leader na. Taga-palengke yung nagsabi sa akin noon. Talaga? Napilitan ng administrasyon now to play her game. Sino sinasabi? Si John Vic. Sino sinasabi? Si Ping Lacson. Seriously. Pag tinignan mo ang numero, ano yan? Kahit i-declare nyo ng lahat. Alam nyo kung bakit? Yung endorsement ni Presidente, walang value. It's the same as alyansa. Walang value. Pero mo 20 billion, sabi ko nga kay Toby, wow, grabe naman ang pondo nyo. Tapos sabi niya, Malo, ang bumabalan 6B. Ano nangyari doon sa iba? Diba? So,
Imaginein mo last minute, ad lang. Yun nga ang ad na itim, hindi pa ako pabor doon, pero, di ba? Nakasabit si Aimee sa number 12. Marcos yun, ha? Hindi sinuportahan ng kapatid, ginastusan pa ng First Lady. Sino nagpapanalo sa kanya? Di ba? So, yun pa lang, medyo unorthodox, pero she was able to prove to anyone. Suntay, that congressman won by 200 or 300 votes against Rillo. And it was because of her rally. No. Tuwan-tuwa ako sana si Benny Abante talo eh. Kasi yung tumatakbo, sabi ko, sir, paano ka naging hindi Pilipino? Oo nga, ma'am, mahina ang iyong lawyer. Kung minsan nasa election lawyer yun eh. So, natalo siya doon. Yung isa pa na mayabang, na dating konsyahal rin ng Manila, si Chua. Si Chua. So, matatandaan natin yan at matatandaan rin natin sa dating na 2028. Kasi katulad ng sinabi ko at natutunan ko in the past 23 years, all politics is local. And in that terrain, Inday is number 1. Okay? So thank you very much. Curious na ako, ma'am, what is the real story between Aimee and BP Sara? Kasi pag mapanood mo yung kung ano man ni Panelo, salungat na sulungat po. Just to clarify everything. Thank you.